Dax, tawagan sila ni Zoe? Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya ay Dax, tawagan sila ni Zoe? Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ipinakita na nga ang teaser para sa Lunes. At ito na nga guys, nung unang-unang pinakita is ito nga si Carlos Iñez guys. Galit na galit ito. At na-contact nga niya itong si Moira. Actually, ang galing nga nito ni Moira, no? Hanga din ako kasi magaling magkabisado ng mga numbers, no? Lalo na nang kay Carlos at dito nga kay Zoe. And yes guys, dito nga tinawagan nga ni Moira itong si Carlos at actually nagalit nga ito. Galit na galit nga itong si Carlos. Halos gusto niya na nga saktan tong si Moira. At sabi pa nga niya na walang hiya ka talaga kasi bakit mo pa dinadamay itong si Lynette. Ngunit ang sagot nga dito ni Moira na buti nga nakaligtas pa yun eh. Dapat namatay na lang din yun si Lynette. At ito talagang lalong nag-iinit tong si Carlos at nanggigigil dito kay Moira kasi alam niyo naman guys na ito nga si Carlos is talagang love na love niya itong si Lynette. Kahit nasabi natin iba yung ugali niya, mas maugali niya, hindi siya kasing bait katulad ni RJ, pero iba naman magmahal tong si Carlos at talagang binibigay niya ng todo. At dahil doon minsan nananakit din siya, no? At nasaktan na nga niya si Lynette pero nagsisi na siya doon kaya nga bumalik ng si Lynette at parang nga syempre tignan din kung ano pa ba o alamin ano pa ba ibang tinatago nga neto ni Carlos. At sabi nga ni Carlos, sige subukan mo nasaktan uli si Lynette ay siguradong ako mismo ang papatay sa'yo. Yes guys, nanggigigil talaga itong si Carlos dito nga kay Moira. At nakita natin dito guys na itong si Moira is natatakot kasi nga unang-una nasa kulungan siya at ikalawa ang reason lang naman kung bakit lumalakas o tumatapang itong si Moira dahil din dito kay Carlos, dahil si Carlos mismo nagbigay ng attorney dito na inisip nga niya na kung ano kapag ginalit ko itong si Carlos baka hindi na ako nito tulungan. Kaya nga sabi ni Moira, sige tignan natin kung mapigilan ko. Alam mo naman na may galit ako dyan sa asawa mo. Ngunit itong si Carlos binalaan pa rin itong si Moira, sinasabi na wag mo ulit niyan dahil kung hindi is talagang hindi na kita tutulungan at papabulok na kita dyan sa kulungan. At samantala pinakita dito guys na si Lynette na kung saan niya sinasabi niya dito kina Chang Susan at dito nga kay Giselle kasi gusto nilang pumunta dito sa kulungan. At sinasabi niya mismo ni Giselle, nalaman niya na ito nga mismo si Zoe is nakakausap pa rin niya ang kanyang nanay. At ito nga nung nahuli ito ni Zoe, no, talagang umamin ito. Sinabi niya kay Lynette na nagkakausap sila, ngunit sinabi naman niya mami ko kasi yun kaya hindi mo ako mapipigilan na mag-isip at mag-alala. Ngunit makita natin na talaga nagpapabebe pa rin tong si Zoe. Pero makita din natin na itong si Lynette is hindi na siya napo-follow, nahulog sa mga dramahan ito ni Zoe. At sabi pa nga niya na sige, siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman doon sa mga ginagawa ng mama mo kasi kung hindi, katulad ka rin ng mama mo at may connection ka dito nga sa nangyari kay Lolo Pepe mo. At dito nga guys, sabi nga ni Giselle, sa bagay isa lang naman din sila, pero ngayon punta tayo sa may kulungan na kung saan nandun nga itong si Moira at ipaalam natin na we have the upper hand o parang mas nakakalamang tayo kasi sinabi nga ni Lynette na tignan mo si Moira na ngay nakakulong pero tayo pa yung tatakot o kinakabahan. Kaya nga nasabi ni Giselle na sige gawa tayo ng paraan. At sinabi nga niya o tinanong nga niya dito kay Chang Susan na Chang Susan, are you ready? Ready ka na ba sa epektos natin? Then sabi naman Chang Susan na yes, I am ready. Ready na ako at matagal ko na talagang hinihintayan at gusto ko na talagang bumalik doon sa kulungan at para makita itong si Moira. And then sabi naman siya, tara, let's go. Punta na tayo dun sa kulungan. At talagang kinakabahan din si Lynette na makita itong si Moira. Although gusto niya makita kasi baka manggigil din siya, hindi siya makapagpigil. Katulad ng ginawa nga nito ni Chang Susan, no? Na hindi siya nakapagpigil sa ginawa ni Moira na kung saan ito talaga yung nag-utos na magkaroon ng barilan o barilin mismo si Dax at
Actually, idamay pa nga itong sila Lynette at Annalyn at buti na lang nakaligtas sila. Pero dito, or this time, sa pagpunta mismo ng tatlong ito, ano kaya magyari din sa Lunes, no? Ano kayang gagawin nila kay Moira kasi mukhang may iba na naman silang pakulo dito kay Moira. May papakain siguro sila dito, may ibibigay silang something na makakapahamak o hindi malilimutan ni Moira. Pero yun nga guys, talaga ito rin si Giselle is nanggigigil kasi nga maraming ginawa ito sa kanila, lalo na sa kanyang daddy atong kay Don Pepe. At samantala dito naman na pinakita guys na nag-uusap naman itong sina Lyndon at si Annalyn, no? Actually kausap nga rin yung ibang doktor dito sa Apex. Pinag-usapan pa rin nila yung tungkol sa nangyari. At dito nga medyo okay na nga itong si Annalyn na hindi na nga siya nakakumpay, nakatayo na nga siya, kinausap na lang siya ng mga kaibigan niya nang biglang dumating nga itong si Justin. At sabi nga ni Justin na may boyfriend ba itong si Zoe? Then tatanong sila, bakit? Wala naman siyang boyfriend. Meron siyang ex, si Doc Luke, pero sa ngayon is wala siyang boyfriend. Ngunit sinabi ni Justin na kasi may nakita ako ng isang araw na kausap niya na ito nga, nakuhaan ko nga ng CCTV video na kung saan nga pinakita niya ito kay Annalyn at tinanong niya na baka sakali kilala niya yun, o baka sakali may kinalaman yun patungkol dito nga kay Moira o dito sa kaso. At nung ipinakita nga ito ni Justin kay Annalyn is nagulat itong si Annalyn. Yes guys, sabi niya, si Dax to ah. So magkakilala pala itong si Dax at itong si Zoe. At nagulat silang lahat guys. Kasi nga, ang tanging pagkakaalam lang nila is wala talaga kasi si Dax is star witness. O kung isa siya sa mga suspect. So kung kakilala mo yan, so ibig sabihin, maaaring alam mo yung mga plano niyan. And at the same time, isip nila hindi naman pwede sila magkakilala. Maliban na lang kung talagang magkakilala sila at nakita nga ni Annalyn na talaga nag-uusap itong dalawa ayon nga doon sa CCTV video. At kahit mismo itong si Justin, sinabi niya na may narinig siya na may nalalaman daw itong si Dax dito nga kay Zoe. At sabi pa nga ni Zoe na papatumba kita. At sinabi din ni Dax na bago mo kayo patumba is papakulong kita. In this case talagang nag-iisip sila, no? Itong sila Annalyn, kahit sila Doc Lyndon, kung ano kaya ang connection nila, bakit sila nag-usap, ano talaga yung pinag-usapan nila. At baka naman talaga itong si Zoe is kagaya ng kutob nila noon pa, kahit itong si Annalyn na may kinalaman talaga sa kaso lang sa kanyang lolo Pepe. At naisip nga nila yon na baka nga hindi lang si Moira ang kasabwat, di lang si Balahadja at si Dax, kundi baka pati itong si Zoe talaga. Naisip nga nila yung mga nakaraan na bigla na lang nawawala itong si Zoe at naisip nga nila na baka nga o baka ito nga ay dahil nga dito sa insidente na ito na pagkahulog ni Don Pepe doon sa bangin. Baka nga si Zoe is may nalalaman din, kaya ang ginawa nga ni Annalyn, nagmadali siya at nanap niya si Zoe. At nung nakita niya, sabi niya, Zoe, may nalalaman ka ba? O bakit kilala mo itong si Dax? At nagulat din itong si Zoe. Sabi niya, anong kilala? Hindi ko kilala. Ulit pinakita nga ni Annalyn kay Zoe yung CCTV at makita mo na tila namumutla itong si Zoe. Ngunit nakapalusot na naman ito guys. At sinabi nga niya na hindi ko naman alam. Actually, makikita mo nga dyan na umalis ako kasi hindi ko siya kilala. Sabi niya sa akin is kilala niya ako dahil daw nakita niya raw ako sa TV palagi at tinatanungan niya yung about kay Moira. Ngunit umalis ako agad kasi hindi ko kilala at buti na lang may dumating ding gwardiya para tulungan ako at awatin yung lalaki. At sabi nga ni Annalyn, sigurado ka ba na wala kang kinalaman o hindi ka kasabwat ng mama mo patungkol dito sa pagkakakidnap ng ating lolo na si Lolo Pepe? At dito nga idinanay uli ni Zoe na hindi, wala akong kinalaman. Mama ko siya, oo, pero hindi ibig sabihin is pares na kami ng ginagawa namin. At sinabi nga mismo ni Annalyn na siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dahil sapagkat kung meron is sigurado is makukulong ka rin katulad ng mama mo. At dito nga pinakita rin na itong si RJ is nag-iisip siya, no? Kasi nga pinaginalaan nga siya ni Doc Carlos na baka sinasamantala niya yung kahinaan ni Lynette kaya lumalapit siya. Ngunit itong si Doc Carlos is nag-iisip talaga at wala naman talaga siyang intensyon. Ngunit gusto niya lang is tumulong
ang talagang focus lang nila is ito ngang si Moira is paano mapanatili ito sa kulungan at mapahinto na rin sa mga kalokohan niya. At the same time, makuha din nila yung hustisya. Ayun na lang hinihintay nila na makulong talaga to si Moira at mabigyan ng hustisya na mabulok doon kasi nga delikado ito kung sakaling makalabas pa. Imagine mo, nasa loob pa nga lang is nakagawa na, nakapag-utos na ng mga kriminal o ng mga hitman, no? Paano pa kaya kung lalabas pa ito? Sigurado is gagantihan sila, lalo na itong mga tanyag. At yun nga guys, no? Abangan natin yan, lalo na sa Lunes, yung full episode yan. At salamat guys sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment, at pag-share at sa inyong support. At ingat kayo palagi, yun lang, bye bye.